si Jonas, nung inutusan ng Panginoon, wala pang bagyo. Sabi ni Lord, Jonas, pumunta ka sa Ninive. Kailan dumating yung bagyo? Nung hindi siya sumunod. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka kasi. Tandaan nyo, walang bagyo nung panahon ni Jonas. Kailan dumating yung bagyo? Nung hindi siya sumunod. Kaya kung magtaka, kung wala yung bagyo sa buhay mo, marahil meron tayong hindi sinusunod. Kaya kayo, tatanungin mo yung utos ba ni Lord ay sinusunod ba natin? Kasi pag hindi natin sinusunod ang utos ni Lord, possible na padala din tayo ng bagyo. So if you have your Bibles, ang pag-uusapan natin dito kasi wala lang talaga may gusto ng bagyo eh. Lalo-lalo pagka mayroong mga disaster. Ngayon, kay Jonah, yung kanyang pagsuway, akala niya, pag sinuway siya, okay na. May effect pala. Tandaan nyo ha, walang bagyo noon nung inutusan siya na pumunta sa Ninive. Kailan dumating ang bagyo? Nung hindi siya sumunod. Kaya, kung wala ka natin bagyong problema sa buhay mo, bakit meron kayo? Baka meron pa hindi sinusunod. So, kung yung katabi mo, sabi mo, makinig ka ng mabuti. Kasi kung meron lang tayo magagawa para pahindi ng bagyo, gagawin natin eh. Pero yung tema natin yung umaga, bagyo sa buhay mo, paano pahindi? So yung tema natin yung umaga, yung bagyo sa buhay mo, paano pahindi? Kung marami ka, ayaw talaga natin ng bagyo kasi nga, kung natatandaan niyo yung Ondoy, grabe ginawa ng Ondoy. Alam niyo ba yung nangyari sa Yolanda? Kung pumunta ako ng Tacloban City, nung ako ay doon nag-landing sa Romualdez Airport, pupunta ako ng Tagbalugan, nakita ko doon yung barko na umahon talaga. Umahon talaga sa shore. Yun ay gawa ng Yolanda. So kaya ko inukwento kasi nobody wants typhoon. Pagka in-spiritual natin, yung bagyo sa buhay, walang may gusto mo. Pero ulitin ko niya sinabi ko kanina. Nung inutusan ng Diyos, si Jonas, na pumunta sa Ninive, walang bagyo. Kailan dumating yung bagyo? Nung hindi siya sumunod. Kaya, you have to observe what is happening in your life today. Bakit may mga bagyo sa aking buhay? At kung mayroon mo, paano ito dito? Alam nyo, mga bagyo sa buhay na hanggang maaari, tayo lang ang masusunod. Ayaw natin maranasan. Pero tandaan nyo, ang bagyo, ipinapadala ng Panginoon. So, let's open our Bibles. Tumahan niyo ako dito sa Jonah chapter 1, verses 1 to 7. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ng kanilang kasalanan. Sabihin, nakapit na sa langit. Suhog na sa langit ang kanilang kasalanan. Tingnan niyo yung verse 3. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Natungo siya sa Joppa at doon ay nakatatpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa itong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, ganyan ha, nung sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Ang bagyo ipinapadala. Ano ka mabuti ha? Baka may matinding bagyo sa buhay mo ngayon. Dati wala ka namang bagyo ganyan eh. Pero nung sumuway ka sa Diyos, ang sabi ng Bible, inutusan siya ni Lord pumunta sa Ninive, pero ginawa niya, sinunod niya yung kanyang sarili. Nagpasya siya sa kanyang sarili na sundin ang kanyang gusto, yung nagpunta siya sa Tarsis. So sabi ng Bible, ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Sinabi ng Bible na may kusang dumating na bagyo. Malinaw, may source. Nagpadala. Kumusta ka? Napadala mo ba ng bagyo? O kaya napadala ng parcel? Galing sa Lazada. Pero yung padala ng bagyo. Bakit? Dito. Dahil dito labis na nalakot ang mga tripulante kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos kasi nagpapit pa sila ng umyo. Pagkatapos, ihulog nila sa dagat ang mga kargamento. Bakit? Para kumaan at lumutang nga naman yung barko. Sabi ng Bible, samantala si Jonas naman ay mahimpit na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko.
sabihin, lower deck. Nasa may bandang ilalim siya. Nasa lower deck. Nag-usap-usap ang mga po natin. Magpapalaro lang tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Dahil nga kami nagdiwa at natulog ang pangalan ni Jonas. Alam nyo, kahit anong tago mo ngayon, pinigil mo ang tao. Kahit anong gawin mo pang ipihin mo yung gusto mo, kasi dito pinigil niya yung gusto mo. Makapangagin pa ito, hindi ka natin babasahin natin. Ang gusto ko ipakita sa inyo na kahit gawin mo ang lahat ng nagagawa mo para dito ay hindi mo magawa yung pinagagawa ni Lord, hindi ka makakalas. Sabi mo sa kayo, hindi ka makakalas. Hindi ka natin makakalas kay Lord. So ngayon, uulitin uli, nagpadala si Lord na mag-iwa. Para sa'yo. Ngunit nang sinay na sa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas. Nagpadala. Sabihin na natin, nagpadala. Nagpadala. Ngayon, kumusta ka? Nandiyo pa ba yung papel yan? Kailangan pahito yan. Kailangan mo na yung papel yan kung meron sa buhay mo. Bakit dumating ang papel sa buhay ni Jonas? Katulad mo, sa araw, sabi ni Lord sa iyo, anak, nagamitin kita sa ministry. Gusto ko, maglingkod ka. Bigay mo ang buhay mo sa akin. Aba, ikaw ay nag-church ka sa church ay nag-news. Malinaw. Ang ganda ng direction ni Lord, very, very clear. Pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga noon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sabihin, grabe na ang kanyang ginawa. Suhok na sa langit, sabi nito translation, yung kanilang kasalanan. Kaya go and preach. Anong ginawa niya? Sa halip na sumunod, para ikaw, sa halip na sumunod, ipinasya mo na takasan si Yahweh. Mayroong ministry binibigay sa Lord. Anak mo ito binibigay. Ano ginawa mo? Number 1, pinakasan mo. Pinakasan mo. Yan ang number 1 na sinasabi ni Lord sa akin ngayon. Bakit may bagyo sa buhay mo? Kasi yung ministry, yung pinagagawa sa iyo ni Lord, pinakasan mo. Sabihin mo nga, pinakasan mo. Isa pa, pinakasan mo. Isipin mo ha, sa halip na sumunod, ikaw talaga. Sabihin mo sa kapatid mo, ikaw talaga. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas, wala nang pakialam sa utos ni Lord. Siya na ang nagpasya. Sino nagpasya? Si Jonas. Ang utos ay hindi naman talaga pumunta siya sa Tarsis o sa Joppa. Ang utos, pumunta ka sa Nineveh. Alam niyo, pag tinignan niyo yung mapa, kung ang Nineveh ay nasa kaliwa, yung Tarsis ay nasa kanan. O vice versa. Kung halimbawa nasa kanan, ang Tarsis nasa kaliwa, Nineveh o kaya nasa kaliwa o nasa kanan. Ang pinapakita ko, totally opposite. Pag tinignan niyo sa mapa, totally opposite sila kabilaan. Ang sabi ni Lord, doon pa sa kanan, kumaliwa ka. At ang ginawa mo ay hindi mo ginagawa. Ang sabi ni Lord, sa halip na sunod, ipinasya niya sa kanyang sarili na gawin ang gusto niya. Ipinasya niya. So ano nangyari ngayon? Nagpadala ang Diyos yan ng bagay. Alam niyo kaya ako binabasa sa Tagalog, bakit tayo nag-message sa Tagalog? Kasi parang hindi ko maintindihan kasi. Pag in-English natin, parang kasi hindi tayo, Tagalog ganyan natin ito. Para magkaintindihan tayo. Isipin mo ha, pumunta nga sa Nineveh, ang sabi ng Bible, pero saan napunta si Jonas? Sa Tarsis, sa Joppa. Nagtungo siya sa Joppa, at doon ay nakatagpo ng isang barko patungong Tarsis. Ang sabi ko, halimbawa gusto sumuway, ito yung mga nakikita nila. Kung hindi kalooban naman ng Diyos na ako ay makapunta dyan sa Tarsis. Saan wala akong pera? Saan wala akong binayad? May pera ako eh. Nakapagbayad ako, hindi kalooban ng Diyos na ako ay tumalinis. Wow. Pangalawa, may nakita akong barko eh. Kaya sino kung ito yung gusto ko eh, bakit mo gagawin yung gusto ni Lord? Kung talagang hindi kalooban ng Diyos na ako ay pumunta sa Tarsis, bakit may barko? Kaya nyo ha, a ready way is not always the right way. Ang handang daan ay hindi ibig sabihin ay tamang daan. A ready way is not always the right way. Kaya dito, mapapasin nyo, pinakaasan kasi tayo turn ng Bible, pinakaasan niya, puntahan natin yung second slide.
Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero. Patungong Tarsis, sa ganitong paraan ay inakala niya makakatakas siya. Kaya ang first main point natin, nandyan din, inakasan niya. Inakala niya makakatakas siya. Ganyan tayo magkauminiro sa iyo, Lord. Ang sabi ni Lord, go and preach. Gawin mo yung ministry na yan. Hindi na ginawa. Bagkus, yung gusto niya ang kanyang sinunod. O di ba na yun, sabi ng Bible, ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala. Ang dami ha, nagpadala, may pinanggalingan. Sinadyang gawin. Nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Kaya halos mawasak ang barko. Alam niyo ang barko? Alam mo natin ang barko palaki. Hanggang maaari, hindi yan lumutang dyan sa karagatan kung alam niyo ang hila yan. Nakahanda yan sa lahat ng pasang araw. Pero ang description, yung barko yun ay halos mawasak sa lakas ng bagyo. Alam niyo ano masakit dito? Inantay ni Lord. Pamagalay ka sa hopeless situation. Hopeless situation. Baka sakali, sumurrender ito. Hindi pa rin. Bakit sinabi nilagay ka sa hopeless situation? Inilagay ka muna niya sa laot, sa gitna. Pag sinabing laot, gitna ng dagat. Inantay niya muna makarating ito sa laot, yung panahingan to sa pampang. Hopeless. Bumalik ka ba, hindi ka makakabalik kasi ang hirap na kalagayan mo. At pagkatapos, habang nasa laot ka, nagpadala si Lord ng bagyo. At hindi siya kahit ng bagyo. Ang description, halos mawasak ang bagyo. Ay halos parang bibigay na siya. Kumusta ang mga problema na dumadating sa buhay mo? Dahil sa pagsuhan. Dahil sa ipagtalikod. May sinasabi sa iyo ng Senyor, anak, gawin mo ito. Magpagamit ka, maglingkod ka sa akin. Ayaw natin. Tayo na susunod. Nagpapasya tayo sa ating sarili mo. Ano gusto natin? Hindi na naglilingkod sa Diyos. Ang piniplis mo ay sarili mo. Dahil dito, pag binasa niyo yung Bible, tingnan niyo. Pumunta ka sa Nineveh. Sa malaming insult. Sabihin mo sa mga taga roon na umabot ka sa aking alaman ang kanyang kasalanan. Punta ka na. Mag-preach ka. It's a ministry. Maglingkod ka sa akin. Sa halip na sumunod, natakasan siya. Kaya yung natakasan, kaya tinakasan. Yung mga nagmamadaling umuwi na ayaw nakausap ni pastor, baka maharap at magtagal, tinatakasan niyo yung church. Akala nyo na ako tinatakasan niyo nun, tinatakasan niyo si Lord. Magmamadaling baka may maharap ni pastor. Naku, nakausap na naman ako. Hindi ko ako tinatakasan niyo siya. Kaya ang bagyo tuloy-tuloy. Hindi pa sa problema mo, may dadaling na naman. Hindi pa tapos itong problema mo ito, may dadaling na naman. Nag-save ka ng pera mo eh. Nag-save ka. Kasi may pagkagaling na katulungan ka, nakasave ka na. Eh dahil maayon mo sumunod kay Lord, pati yung nakasave ka, dastos. Hindi na kami sa talagang dapat pagkalitan. Marami pang bagyo, hindi lang yan ang dadaling sa iyo. Hanggat sumusumay ka. Tandaan nyo ha, walang bagyo nung una. Pero nung sumay si Jonah, doon dumating yung bagyo. Kumusta ang mga bagyo natin? Tatanggin na yung sa iyo, anong signal na? Tatanggin na yung anong signal na? Wow! Anong signal number 3? Storm number, signal number 4. Ang bigat, ito yung sinasabi kanina na halos mawasak yung bagyo. Kaya isipin mo mabuti, kung may mabigat ng problema ngayon, lalo na ang Kristyano ka na, ayaw na masunod yun at tigas na ng ulo mo, tinatakasan mo siya. Sabi na namin ni Lord, punta ka sa Nineveh ha, hindi, kailangan ako masunod sa Tarsis sa pupunta. Bakit? Alam niyo kung bakit? Sa panahon natin ngayon, kung bakit ang mga Kristyano ay madaling sumuhay, kasi meron silang pera. Kaya nyo magbayad ng pamasahe, tingnan niyo. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, alam mo wala naman siyang pera. Wala siyang finance na maayos. Hindi mo siya makakasabay sa barko eh. Takot lang baka hindi mo nakatagay sa barko. Pero dahil meron tayong pamasahe, ito yung lagi yung sinasabi. Pag meron ang naka-save, mataas yung purchasing power mo, pati ang Diyos sinusunod mo. Ayaw mo sunod. Kasi akala mo dahil may pera ka, you can take control. Tandaan yung nature itong pinadala ni Lord, hindi mo makontrol. Computer, sige, pwede pa pumakontrol yan. Pero, pag na-nature na, kahit marami ng pera, magkakaroon ka naman ng problema. Sabi ng Bible, ngunit nang sila ay nasa lahat na, sige yung timing,
ng Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kagamay nila para gumaan ang sasakyan. Ang barko. Ano yung pagkatayo ay sumusuway kayo? Minsan nakala natin, tayo lang ang kapitano. May mga nadadamay. Ayan o. Sino yung mga nadadamay? Natakot. Yung mga tripulante. Yung mga kargamento nila. Natapon. Dapat sana ay ayaw sa bahay kung iPhone 16 yun. Pro Max man. Natapon lang. Bakit ito binabanggit? Kapag ikaw ay sumuhay, maraming nadadamay. Pag sumuhay, ang isang kapatid sa paligid. Damay mga kapatid, damay mga magulang. Yung sakit na dinadanas mo, dinadama din nila. Ganun din sa loob ng church. Pag meron dyan sumuhay, ang church na apektuhan. Ang mga kapatiran na apektuhan. Akala mo ikaw ang apektado, lahat apektado. Ito, dahil sa pagsuway niya, yung mga gamit nilang nananahimik. Ano nangyari? Natapon. Kaya kung isipin mabuti, kumusta ulit pagsuway? Sana nag-uusapan natin yung pagsunod. Kaya ito ay pagsuway. Napunta namin yung ating second main point. Nung siya na isinita na siya ng mga tripulante, ng mga crew. Sino magdala? Bakit tayo pinapagpinong ganito? Umangin siya. Sumagot si Jonas, ako ay sa Hebrayo at sumasamba ako kay Yahweh. Sino yung Yahweh na yun? Ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. O hindi, kontrolado ka ng Diyos. Kontrolado ka ng Yahweh. Nasa loob ka ng kanyang pulir. Kaya kayang gawin ng Diyos sa kahit ano. Isipin mo, tinatakbuhan mo yung Diyos ng karagatan ay nasa dagat na sa'yo. Ay di pwede yan ikaw umiwan yung barko mo. So dito, sinabi ni Jonas na tinakasan niya. Sinabi niya. Kaya mas sinasabi ko na kaya ang daming problema dumarating sa buhay natin. Kasi ayaw natin sumunod kayo. Ano ba yung ministry na ginagawa sa inyo? Di ba sabi ni Lord, habang nagpe-Facebook ka, o i-chat mo yung classmate mo dati, invite mo sa church. Abala lang yan, saan loob ko dyan. Dapat yung sumunod eh. Ano yung pangalawa dito? Tandaan nyo ha? Sinabi ni Jonas na pinakasan niya sila. First night po niya. Tapos sabi dito, nakadama na magiging takot ang mga nanginig. Yung mga tripulante, yung mga crew. Natakot sila. Kasi sinabi ni Jonas, o tingnan nyo, bakit ito color gray? Ang sabi ng mga unbeliever, mga tripulante, sinabi ng mga unbeliever sa believer na si Jonas. Napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Mabuti pa yung unbeliever at ang kasalanan na kanyang ginawa. Ang mga Kristiyano, puro mga nagbilang. Pero, pinaliwanag na nakaraan, bakit galit si Jonas sa mga taga-Ninive, bakit natin sumapahamak ito? Dahil ang tingin niya, mortal na kaaway ng Israel. Ang Ninive. Kahit sa kabatay kasalanan nila. Pero kung mapapasin niyo, sabi ng mga unbeliever, kay Jonas na believer, napakalaking kasalanan ng ginawa. Buti pa sila. Buti pa yung mga unbeliever. Alam mo naman yung kasalanan ni Jonas. Pero si Jonas, nasaan? Nangututok. Sa looy na rin. Kung isa alam nyo, hindi ka lang masarap ang tulog mo. Ayos ka yun nyo. Hindi dahil nakatulog ka, ayos ka. Sabi ng Bible, napakalaking kasalanan ng ginawa mo. Bakit? Ito na po sa sarili. Ang nagutos sa kanya na sinasabi niyang Diyos niya ay Diyos na kalangitan, Diyos ng karagatan at Diyos ng kalupaan. Nasa dagat na ngayon. Ibig sabihin yung Diyos mo, pinakikialaman na ngayon. Kaya yung mga bakit dumadating sa buhay natin, pakikialaman ng Diyos sa buhay mo yan. Giving you warning, sige, magpatuloy ka sa kasalanan. Gawin mo lahat ang gusto mo sa buhay mo. Hindi hihinto ang mga bagyo niya. Tandaan nyo, nung ihit siya sa tubig, nilunod siya ng mga isda, doon lang huminto. Yung araw, yung bagyo. Doon sa loob siya ng isda, nanalangin siya kaya. Sabi niya, Lord, magpupagtumahin ako. Gagawin mo na, kung yung pinapagawa mo. Kaya, lumakas siya sa dalawang ko. At ang sabi ng Bible, kung binasa rin yung Ninive, pag binakbay mo yun, dahil malaki yung lusot, 3 araw yung nalakbay, pero isang araw lang yung nilakbay. Dito sabi ng Bible, lalo lumakas ang bagyo. Lalo lumakas ang bagyo. Ano ang gusto mong ipakita dito sa inyo? Bakit palakas?
nagpalakas ang Panginoon. Ang pinag-usapan natin, paano mahihituin eh? Eh, pero dito, hindi na humihito, pero malakas pa nagpalakas. Ano ang kanyang ginawa? Una, pinakasan, at number 2, tinanggihan. Tinanggihan niya ang utos niya eh. Ang gusto niya, yung gusto niya ang kasunod. Tinanggihan niya ang utos niya eh. I don't care about your commands. I care about myself. Wala akong pakialam sa pinapagawa mo sa aking ministry. Mapupunta sa ministry para mangaral. Ano akong pakialam dyan sa ministry ni Jose? Ayaw mo na ang mga bagyo sa buhay, magpatuloy sa buhay mo. Pagkasunod, dito sabi ng Bible, lalong lumakas ang bagyo. Lalo pa. Ano pa dito hindi problema? Akbayan mo yung katabi mo, sabi mo, makinig ka na. Akbayan mo yung katabi mo, sabi mo, makinig ka na kayo. Hindi, minsan, pinapakasan natin eh. May pinapakasan sila, sabi nyo, ay tulungan niyo yung church ha. Ilang beses na si Sister Nelly na kailangan ng tulong nyo. Parang wala lang dito, puro singkan. Pinanggihan mo yung pagkakataon para magparami ng Diyos. Ayaw mo. Tandaan nyo ito. Ang sabi ni Jonas, sino yung Diyos niya? Diyos ng lumikha ng kalamitan, kalagatan, at kalpaan. Yun yung Diyos niya. Kahit saan ka pumunta, nadoon siya. Saan ka naman walang langit? Ulitin ko lang ha, pinanggihan. Wow! Yung Diyos ng kalamitan, pinanggihan mo. Diyos ng kalagatan, pinanggihan mo. Diyos ng kalpaan, pinanggihan mo. Talaga yung gusto mo, masunod. Ayaw ka lang sundin sinod. Tangan nyo kayo, kailan yung huling hindi sinunod sinod? Kumusta ka? Napabuhay ba ang ko? Hindi ba mas lalong nadagdagan ng mga utang mo? Di ba may mga biglang nagkasakit na dapat walang sakit? At kung minsan na nagkakasakit, sabay-sabay pa. Sabi mo sa kanila, sumunod ka kasi. Nadadalay kami. Sabi mo, sumunod ka kasi nadadalay kami. Second slide. Yeah. So, natakot sila, tapos sabi nila kay Jonas, ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Gusto mo ng peaceful life? Gusto mo ng mapayapang buhay? Sumunod ka kay Lord. Kasi alam nyo, sumusunod ka kay Lord, sumusunod ka sa Panginoon, kahit may problema, nandiyan si Lord sa iyo, hindi nila pababayaan kasi sumusunod ka. Mas mahirap yung wala ka sa Panginoon, hindi sumusunod sa Panginoon, at ang iyong pagsubok ay kaliwat kanan. Dito sabi ng Bible, sabi ni Jonas, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam ko ako ang dahilan, kaya nagkakaroon ng ganito kalakas na Panginoon. Sipin mo, alam mo naman yung problema niyo sa bahay, alam ko ikaw ang dahilan. Di ba nakakasal ako, nadadami tayo sa pagsuway mo? Alam mo kaya, walang nakinong trabaho si Kama, kasi ikaw Christian ka, suway ka ng suway kayo. Pinatawag kita sa paglilingkod sa akin eh. Punta ka sa nililig sa ministry. What you did? You tried to escape. Ayaw mo maglingkod sa Panginoon, tapos susunod pa lang yan. Pinatawag ka na ni Lord ilang beses na paulit-ulit. Ayaw mo sumunod sa kanya, tapos susunod pa lang yan. Walang magandang inuunga ang pagsuway. At dahil mo sinasabi, kapag ikaw ay sumuhay, tsaka ang buhay mo ay isang tayo. Dahil gano'n yun. Hindi pa lang tayo hindi natin matutunan. Kaya nga hindi tayo ibig sabihin natin ito, Tagalog na. Para magkaintindihan tayo. Tagalog na. Ano rin tayo? Huwag yun sa buhay mo. Mahal mo rin buhay. Una kasi, pinakasan. Number 2, pinanggihan. Ako ba sa palat mo? Dito naman, so ang nangyari, dahil na humingi na nga ng tawad yung mahal na hari, yung lahat ng mga mamamayan ng Ninive, nag-ayuno, pati mga hayop. Wala ko nakakain, sabi nila doon. At ang nangyari, hindi pinuloy ni Yahweh yung kapahamakan, yung kamatayan dapat ng Ninive. Ito yung chapter 4. Ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas. Nalungkot siya. Kasi dahil na kagalit niya, kaaway niya, ang Ninive. Ang gusto niya, dahil galit siya ron, si Lord magalit din. Isa na galit tayo, Jonas. Yung hindi naman kayo magkagalit, pero nag-recruit ka niya para magalit din sa kanya. Ilang kakakita ng mga recruiter. May mga recruiter na gusto niya magalit ka din, doon siya pa ako magalit doon. Galit siya sa Ninive. Galit ako kay Ninive. Gusto ko sino magalit din. Ito magpatawag na kaya sabihin nyo, ngunit dahil dito nalungkot si Jonas at siya nagalit sapagkat hindi ka nagustuhan. Hindi niya nagustuhan ang pagpapagalit
Kristiyano ganyan. Dahil galit ako sa kanya, gusto ko galit na rin sa kanya. Mga yun, wala gano'n sa inyo. Kung magre-recruit ako yun. Galit ka sa kanya, kaya gusto mo, dahil hindi ako sa kanya. Ang wala naman kasalanan yun, sabi nga lang lumabas ko sa Facebook, that is witchcraft. Ano yung witchcraft yung parang mga ulam. Ulam na magtusok ng Manila. Dito, tanda-tanda ni Jonas ang katangian ng Diyos. Kaya, siya tumalinis. Ayan o, kaya siya napunta ng Tarsis. Lord, alam ko patatawarin mo sila kasi kilala kita. Alam ko Lord ito mga tayo, ano na to? Alam ko kayo ay Diyos na makabakit at mapagmahal. Alam ko kayo hindi magaling magaling at kayo mga sa makinig. Lord, tanda ako ang iyong katangian. Baka marakas sa kanila yung Lord, gusto sila makakamang eh. Galit ako sa kanila. Kung isa na gusto mo sa Panginoon, yung kanyang kabutihan, pagpara sa iyo. Pero sa mga taong galing mo, ayaw mo paranasan nila yung kanyang kabutihan. Ang gusto mo paranasan nila ay kaparusahan. Hindi ba rin kayo? Kaya siya tumakas sa puntang stars, sabi niya, ay dahil alam mo napakabait mo. Minsan ayaw mo maranasan ng ibang tao ang kaligtasan. Pero sa'yo gusto mo. Pakita ko sa inyo halimbawa. Nung siya nasa loob na ng tiyan ng isa, nung hindi na siya mahinig, ano ang sabi niya? Na mapupugtong na hinilang ko ang yamin na alala kita. So, hindi siya nagtulog at nanako. Pero kung ano yung pangako mo, what I vow, I will make good. Kung ano yung pangako mo sa akin, ako ano yung sinabi mo sa akin, ipinapangako mo, Lord, gagawin ko na. At ang sabi ng Bible, at inihatid na nga siya, inihatid na siya ng isda sa dalang pasabi. So, nalalasan niya, maputihan ng Diyos. Dahil sa kanyang pagsuway, o tinesting siya ni Lord, ayaw mo sumunod sa akin ha, o bagyo. Ang description ng bagyo, sobrang lakas ito, halos mawasak yung barko. Ang sabi ng Bible, nilunod siya ng isda, God provided the fish, at siya yung so, lumabot na sa loob ng isda, hirap na siya. Sobrang hirap na to. May bagyo na. Tapos yung hiling ako dito, inhibit sabi mo na ay sobrang lansa. At ang sabi ng Bible siya, napapagpunta ng mga basura. Puno-puno siya ng yabi. Lord, papupunto na hiling ako. Kaya ano nga, sabi nga, Lord, pala pinanakot ko sa inyo, tumarin ko na. Kaya siya din. So nakaalala siya ng biyaya ng Panginoon. Nakaalala siya ng kabutihan ng Diyos. Pero bakit siya nangangarap ng kaparusahan para sa sarili? Samantalang siya nakaranas din ng biyaya. Ganon tayo. Pag sino may sinabi, anak, kapag mo ito, mag-share ka ng word of God. Kung minsan punta ako nyo, parang nasama ka naman, ayaw mo share. Hindi ako siya maibiro. Pero ikaw, hindi ka nakahabag sa Diyos, katulad ni Jonas. Kaya ano sabi niya, Lord, alam kong mabait kayo eh. Alam kong puno-puno kayo pag mabahalin niyo at kayo nagagalit. Lord, alam, ganyan tayo mabuti eh. Alam eh. May ayaw ko, Lord, may kumatakian to, i-apply ko sa limili. Gusto ko maranasan nila kaparusahan kasi galit kami sa kanila. Ikaw ko parang pinili kasi Lord, magalit kami sa kanila, please. Galit kami sa kanila eh. Ano yung pangat? Yung mga katangian ng Diyos. Tinandaan. Tinandaan niya. Alam niya kung paano ang Diyos ay magpapatawad. Kasi alam ko Lord, kayo mahabagin. Kayo magpapatawad. Yun ang dahilan yung mga good qualities of the Lord. Ang reason niya, bakit ayaw niya sumunod sa Panginoon? Kasi gusto niya mamahanap ang mga nalagpili. Pinatawad ng Diyos. Tinandaan niya yung mga good qualities nito. Ano yung nangyari? So dito, hindi yung nagustuhan ni Jonas at siya nagalit. Could you imagine that? You hate God's good qualities because it was applied to other people. Ang gusto mo na ikaw lang. Ang bilang patunay. Kung tinignan niyo yung another slide, yun siya. Pagkasabi nito, lumapat si Jonas papunta sa silangan ng Luzon at Lambo. Napunta sa may bandang Buron. Gumawa siya ng isang sinuman. At doon, hinintay kung ano ang mangyayari sa Luzon. He was waiting for the destruction of Nineveh. Ayan siya. At doon, hinintay kung ano ang mangyayari sa Luzon.
Alam nyo, kung gusto niyo huminto ang mga bagyo sa buhay natin, i-appreciate niyo yung good qualities ng Panginoon. Buti hindi ka pa pinalulunod ng Diyos. Siya pinalulunod sa big fish. Buti hindi ka pa pinapalulunod ni Lord sa lilis. Ha? Hindi ka pa pinapalulunod ni Lord. Sabi dito ng Bible, at doon hinintay ko ano mangyayari sa mundo. Alam nyo, isa to sa mga pangit na ugali ng isang Kristiyano. Isa na nanalayo sa kapamakan ng isang kapatid, ng isang brother, ng isang sister. Hindi maganda yun. At pagkakalimutan mo siya, pinagpapalala ng Diyos, hindi ka natutuwa. Pag maganda ang buhay niya, may maganda siyang sweldo, maganda trabaho, maganda negosyo, maganda yung pamilya niya, hindi ka natutuwa. Why? Because the Lord bless them. Ano inaantay mo? Yung sila ay papahamak. Hindi maganda ang bagay yan. Sabi mo sa akin mo, hindi maganda ang bagay. Dapat kasi tinatandaan natin ang magtuwalay ng sila. Ay mga bagay na pinagpapasalamat natin. Okay, so punta tayo sa ating ang siya. Binakit ko na ito kanina sa opening. Hindi dahil nakatulog ka, ayos ka. Ang sabihin mo sa tulog mo, tandaan nyo ha, nasaan kalagayan si Jonas nung siya ay ginising ng tribulante? Matutulog, nasa panahon siya ng pagsuwag. Pwede ba na masarap ang tulog ng mga sumusuwag? Lalo na pag nakulog ng pin. Masarap ang tulog, pero sumusuwag. Kaya yung masarap na tulog, hindi basihan na ikaw ay sumusunod sa Diyos. Pwede kang makatulog, okay ka, pero sumusunod ka. Kasi si Jonas, ginising sa lower deck, sabi sa kanya, binatag mo na tayo, natutulog ka ba? Wow. Pwede mo alam yung problema. Kaya nga, sabi ko ng Bible, nakatulog na nga, pero hindi yung sabihin,